Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian E.C. Mendoza and this is my daily devotion for today, September 1, 2024. So ngayong araw po itutuloy ang ating talakayan about po sa ating series which is the 7 Marks of a Healthy Family. At ang topic po natin for today ay about po sa continuity, legacy of faith through generations. So sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother days and in your mother years, and I am persuaded now lives in you also. Sa Tagalog po, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang pinaglay ng iyong lola na si Loida at si Eunice na iyong ina. At itiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. At ngayon naman po, dadako naman po tayo sa mga katuruan na aking natutunan sa talatang ito. Una po, faith in Christ is the most valuable inheritance. Yung pananampalataya po sa Panginoon sa Kristo, yung paglilingkod po, yung pagtatapat natin at pagsunod natin sa Kanya ay iyan po ang magiging kayamanan ng susunod na henerasyon. Ito po ang ating magiging pamana, legacy. Also, the legacy of faith is a seed of full potential. Yung pamana ng pananampalataya ay para pong isang buto ng puno ng potential dahil kapag ito po ay tinanim mo, magiging puno po yan at isipin nyo yung dami ng ibubungan yan at yung mga buto yan maaaring yung itanim at magiging puno rin. Kaya po kung pinakita mo at pinamuhay mo ang pananampalataya mo, iyan po ay ang legacy of faith. Kapag itinanim mo iyan, napakaraming may kinabang dyan, napapalawak o na-influensyahan mo yung mga tao. So for example, kapag tinaniman mo or dinisipulo mo ang iyong anak, once na nadisipulo mo yung anak, for sure maraming rin mga kinabang dyan dahil yung anak mo maaari rin niya i-share sa mga family, sa mga friends niya, sa other members of the family, and possible sa mga susunod na henerasyon. Once na bumuo na siya ng sarili niyang pamilya, siya naman ang magdidisipulo sa kanyang mga anak. Kumbaga, kapag dinisipulo mo ang iyong anak, parang dinidisipulo mo na rin yung future generations. And lastly po is how we shape our family culture shapes the future. So kung paano po natin inuhubog ang kultura ng ating pamilya, iyan din po ang huhubog sa kinabukasan ng ating pamilya natin. Kaya naman po para po sa ating application, po, live out the faith, live an inheritance. Kapag ang pananampalataya mo ay pinamuhay mo, mamahalin iyan ang mga mahal mo sa buhay at iyan ang magbibigay sa puso mo na mayroong Diyos na pwede kang tawagin. Next po is disciple a child influences a generation. Gaya po ng sabi ko kanina, for example, para sa mga magulang, kapag dinisipulo nyo ang mga anak nyo, you're discipling a generation. Dahil darating ang panahon, bubuo yan ang sarili ng pamilya. Yun ang mga tinuro mo sa anak mo, ituturo rin niya sa mga anak nila and so on. And lastly po is shape the culture, build future. Yung kultura ko ay naguhubog yan. Hubugin mo ang